I have done. And I'm very happy. Despite of 3 months reviewing, my daughter now is a physician. So, malaking pasasalamat po namin yun sa inyo na first of all, yung survey any community. Ikalawa, dahil nabisita namin yung mga churches na which is meron pala tayo ganong mga simbahan na very mysterious at malalang matututunan na naitapat pala siya ng nakatagal. So, hindi talagang alam mo yun. Kaya nagkaroon ng mga interest na every year gusto sumamasika. Kaya February pa lang, Jay, meron pa kayong pilgrimage ulit? Sabi ko naman sa kanya. Kasi, interested ako in my husband. First time na dahil dun sa na-wish na brother namin. And, dalawa, yung matututunan ko sa inyo na ang galing yung mag-observe ng mga church. Thank you very much. So, natutuwa ako dahil bawat punta ng church ay may matutunan ka na kung pala ang nangyari. Na hindi natin alam, kung pala ang misteryo nangyari sa masimbahan, kaya ito nagtatag ng ganito. So, maraming salamat po sa inyo na Survey MP Community, mabuhay po kayo. Partner ko talaga yan siya. Sa partner in crime. Joke lang po. So, nahiya na siya magsalita. So, ayun na. Maraming salamat. Thank you very much po. Marami na po tayo magdadasal. Pangalawang taon na po namin ito ng pagsama sa inyong community. Pero actually, hindi pa po talaga kami member. So, the first year, last year, kaya kami kaya kasi I have a wish. At yung wish ko na yun, I have done. And I'm very happy. Despite of 3 months reviewing, my daughter now is a physician. So, malaking pasasalamat po namin yun sa inyo na first of all, yung survey any community. Ikalawa, dahil nabisita namin yung mga churches na which is meron pala tayo ganong mga simbahan na very mysterious at malalang matututunan na naitapat pala siya ng nakatagal. So, hindi talagang alam mo yun. Kaya nagkaroon ng mga interest na every year gusto sumamasika. Kaya February pa lang, Jay, meron pa kayong pilgrimage ulit? Sabi ko naman sa kanya. Kasi, interested ako in my husband. First time na dahil dun sa na-wish na brother namin. And, dalawa, yung matututunan ko sa inyo na ang galing yung mag-observe ng mga church. Thank you very much. So, natutuwa ako dahil bawat punta ng church ay may matutunan ka na kung pala ang nangyari. Na hindi natin alam kung pala ang misteryo nangyari sa masimbahan, kaya ito nagtatag ng ganito. So, maraming salamat po sa inyo na Survey MP Community, mabuhay po kayo. Partner ko talaga yan siya. Sa partner in crime. Joke lang po. So, nahiya na siya magsalita. So, ayun na. Maraming salamat. Thank you very much po. Marami na po tayo magdadasal. Pangalawang taon na po namin ito ng pagsama sa inyong community. Pero actually, hindi pa po talaga kami member. So, the first year, last year, kaya kami kaya kasi I have a wish. At yung wish ko na yun, I have done. And I'm very happy. Despite of 3 months reviewing, my daughter now is a physician. So, malaking pasasalamat po namin yun sa inyo na first of all, yung survey any community. Ikalawa,
the first year, last year, kaya kami nagkaya kasi I have a wish. At yung wish ko na yun, I will grant. And I'm very happy na this past 3 months reviewing, my daughter now is a musician. So, malaking pasasalamat po namin yun sa inyo na first of all, yung survey any community. Ikalawa, dahil nabisita namin yung mga churches na which is, meron pala tayong ganong mga simbahan na very mysterious at maraming matututunan na naitapag pala siya ng tagal. Kung hindi talagang alam mo yun. Kaya nagkaroon ng mga interest na every year gusto kong sumama sa inyo. Kaya February pa lang, Jay, meron pa kayong pilgrimage ulit? Sabi ko ganun sa kanya. Kasi interested ako in my husband. First time na dahil dun sa na-wish na brother namin. And dalawa, yung matututunan ko sa inyo na ang galing yung mga observers ng mga church. Thank you very much. So, natutuwa ako dahil bawat punta ng church ay may matutunan ka na kung pala ang nangyari. Na hindi natin alam, yun pala ang misteryo nangyari sa mga simbahan, kaya ito nagtatag ng ganito. So, maraming salamat po sa inyo na Survey Day, MP Community, mabuhay po kayo. Ayun yan, nasa partner ko talaga yan siya. Sa partner in crime. Joke lang po. So, nahiya na siya magsalita. So, ayun na. Maraming salamat. Thank you very much po. Marami na po tayo magdadasal. Pangalawang taon na po namin ito ng pagsama sa inyong community. Pero actually, hindi pa po talaga kami member. So, the first year, last year, kaya kami nagkaya kasi I have a wish. At yung wish ko na yun, I will grant. And I'm very happy na this past 3 months reviewing, my daughter now is a musician. So, malaking pasasalamat po namin yun sa inyo na first of all, yung survey any community. Ikalawa, dahil nabisita namin yung mga churches na which is, meron pala tayong ganong mga simbahan na very mysterious at maraming matututunan na naitapag pala siya ng tagal. Kung hindi talagang alam mo yun. Kaya nagkaroon ng mga interest na every year gusto kong sumama sa inyo. Kaya February pa lang, Jay, meron pa kayong pilgrimage ulit? Sabi ko ganun sa kanya. Kasi interested ako in my husband. First time na dahil dun sa na-wish na brother namin. And dalawa, yung matututunan ko sa inyo na ang galing yung mga observers ng mga church. Thank you very much. So, natutuwa ako dahil bawat punta ng church ay may matutunan ka na kung pala ang nangyari. Na hindi natin alam, yun pala ang misteryo nangyari sa mga simbahan, kaya ito nagtatag ng ganito. So, maraming salamat po sa inyo na Survey Day, MP Community, mabuhay po kayo. Ayun yan, nasa partner ko talaga yan siya. Sa partner in crime. Joke lang po. So, nahiya na siya magsalita. So, ayun na. Maraming salamat. Thank you very much po. Marami na po tayo magdadasal. Pangalawang taon na po namin ito ng pagsama sa inyong community. Pero actually, hindi pa po talaga kami member. So, the first year, last year, kaya kami nagkaya kasi I have a wish. At yung wish ko na yun, I will grant. And I'm very happy na this past 3 months reviewing, my daughter now is a musician. So, malaking pasasalamat
you observe today, meet any community. Ikalawa, dahil nabisita namin yung mga churches na, which is, meron pala tayong ganong mga simbahan na very mysterious at maraming matututunan na naitapat pala siya ng tagal. So, hindi talagang alam mo yun. Pero nagkaroon na mga interest na every year gusto kong sumama sa inyo. Kaya February pa lang, Jane, meron pa kayong pilgrimage ulit? Sabi ko ganun sa kanya. Kasi, interested ako in my husband. First time na dahil dun sa na-wish na bride ko namin. And, dalawa, yung matututunan ko sa inyo na ang galing yung observe ng mga church. Thank you very much. So, natutuwa ako dahil bawat punta ng church ay may matututunan ka na yun pala ang nangyari. Na hindi natin alam, yun pala ang mga misteryo nangyari sa mga simbahan kaya ito nagtatag ng ganito. So, maraming salamat po sa inyo na Saturday MT Community, mabuhay po kayo. Partner ko talaga yan siya. So, partner in crime. Joke lang po. So, nahiya na siya magsalita. So, yun na. Maraming salamat sa Thank you very much po. Marami na po tayo magdadasal. Pangalawang taon na po namin ito nagsama sa inyong community. Pero actually, hindi pa po talaga kami member. So, the first year, last year, kaya kami sinikaya kasi I have a wish. At yung wish ko na yun, I will grant. And I'm very happy na this past 3 months reviewing, my daughter now is a musician. So, malaking pasasalamat po namin yun sa inyo na first of all, you observe today, meet any community. Ikalawa, Pagpala namin sa ating lahat. Sa totoo lang po, hindi kami umalang ng privilege. Pero first time po namin bakit. Kahit na ano po, pilit sa akin ang kapatid ko na nahimpag ko sumali sa privilege na hindi ko kami sumasama. Una po, kung tawag ko palagi wala, nasa pwede ko palagi yan sa video. Isang weekly, monthly, ganun po. Isa na asin pa siya doon. So sabi ko, ano bang gagawin mo dyan? Makapalo lang din kami, makakaalis, uuwi ng gabi. Hindi ako sabihin na magkakasyon ng galit na lakad-lakad, gagawin din na kayo sa may pako. So sabi ko, next time na next time. Pero nung safety pabili ko, si Sabelle, si Glory ko, sinabi niya kami, yung mga rupya, umatid po kami, sumama. Sabi niya, masarap po doon. Sabi niya, marami ko tutulungan sa pananampalataya. Sabi ko, sige, friend na. Sabi ko, patawarin ko yung sige, wala siya. Kaya, nung dapat ano kami, kahit pwede ko sasakayin. Pero, kagabi na yung pinipin, sabi niya, hindi daw sila natutulog. Sabi ko, paano kayo sasakay? Sabi ko, paano tayo sa Pilipinas? Sabi niya, kakay-patinin. Ayaw kami patinin dito sa Pilipinas. Sabi ko, bakit? Kaya yung gabi na, saan tayo kuha ng sasakay? Sasakay mo na, kasi kaya hindi naman bata. So, nakiusap ko yung transfer ko sa isang paano na, kaya nung sasakyan kasi, meron yung sasakay sa amin, yung sasakay ng Pilipinas. Kumain naman yung anak ko, sabi ko, pinagpunin tayo sa Pilipinas, sabi ko, ni Lord. Sabi ko, kaya pinagpunin naman yung sasakyan. Pero kung gabi na, sabi ko, makakalakad ba ako? Kasi 7 station, sabi ko, may operation ako sa paa eh. Siguro ko lang na sa akin. Ngayon, last night yata ako ng hamon sa surgeon na infected daw yung paa ko kasi nakikita ko yung ito yung pag-iinis ko. Nakikita ko sa kanya, sabi ko sa kanya, sabi ko, kakayunin na naman ako na yun. Ang paano na wala
makakain natin. Pero sabi ko, kayo, kaya ko eh. Punta kami, sabi ko, kasi meron na sasakyan sa amin eh. Kanina ko, iniisip ko pa sabi ko, sana hindi nila papakain ng kayo ko. Hindi ako mapakain. Kasi maraming talaga kung nangyayari sa akin pagkaan ako. Nahiya naman kung may mangyayari sa akin. Ang dami na akong kasama dito. Pero pinapatigan niya ang loob ko. Pinatutuloy niya talaga kami. So yung kanina ng first station natin sa Anedo Rosary. Nung panampulang gano'n eh. Parang niya akong pinag-work yung Mama Mary. Ang dami ng papadasal sa akin. First time na ako pinag-release. Pagdasal ko doon sa kayo ng masakit. Pagdasal mo, makipag-release ka, sabi nila, reading lang kanila. Pag yung first station, ang dami kong pinagdasal ko talaga. Nagpadasal sa akin yung mga sakit, yung family, saka ako po. Sabi ko, pagaling mo kami. Kami muna na nagpalataya sa iyo. Akapin mo kami, sabi ko. Mga kabiryo, paano mo pinunod ko sa Lord? Huwag mo kami kasi hindi ko kasi malalaki. Ako yung mapupunan ng patas na pinapin. Kaya sa kanya, lalong patibayin yung pananampalataya namin mag-asawa. Kung ito yung way namin, gagawin namin ito ako. Yan, pinag-release kami. Para napakinamutin kami, yung mga nagpapadala sa amin. Pagkatingin mo nila. Kanina ko, dapat trabaho pa lang sa mga kapitid. Alam mo, binukuhan niya ako, pero sabi niya sa Sister Winnie, magagaling ka lang, gagaling ka lang. Alam ko, gagaling din ako, gagaling din yung pinagdasal ko. Kasi sa mga, hindi na niniwala. Ako, naniwala talaga. Dahil pinag-iba niya pala ng palataya namin mag-asawa. Lalo na binigyan na ng aas. Alam ko hindi na kami pababayaan ko. Alam ko gagaling pa ako. Makakalaman pa ako kumain. God is so good. He's so good all the time. Pakikinggan niya tayo. Iwala lang sa kanya. Pagpala na ako sa ating lahat. Sa totoo lang po, hindi kami umalang ng privilege. Pero first time ko namin bakit. Kahit na ano po, pilit sa akin ng kapatid ko para mahipag ko sumali sa privilege na hindi ko kami sumasama. Una po, yung tawag ko palagi wala. Nasa bed ko palagi yan sa video ulit. Isang weekly, monthly, ganun po. Isa na-asset na siya doon. So sabi ko, ano bang gagawin mo dyan? Makapalo lang din kami, makakaalis, uuwi ng gabi. Hindi ako sabihin na pagkakas ng gano'n na lakad-lakad, gano'n din lang sa may pako. So sabi ko, next time na next time. Pero nung safety kabili ko, si Sardelle, kasi Glory ko, sinabi niya kami, yung mga kaya, umatid po kami, sumama. Sabi niya, masarap po doon. Sabi niya, marami ka pagkukulang sa pananampalataya. Sabi ko, sige, friend na. Sabi ko, pagkawalan ko yung sige, wala siya. Kaya, nung dapat mo kami kahit pwede ko sasakay eh. Pero, kagabi may okay, sabi niya, hindi daw sila magtutulog. Sabi ko, paano kayo sasakay? Sabi ko, paano tayo sasakay? Sabi niya, kakay-atinin. Ayaw kami kakinin dito sa
na napakakagaling ng mundo. Ang paano mapalalaan ang ibang station na lalakarin natin. Pero sabi ko kayo, kaya ko eh. Punta kami ko, tapos pinero na may sasakyan sa amin eh. Kanina ko, iniisip ko para sana ko sana, hindi nila papakain ng ayun ko. Hindi ako mapakain. Mas maraming talaga ang nangyayari sa akin pagkaan ka ako. Nahiya naman kung may nangyayari sa akin. Ang dami-dami akong kasama dito. Pero pinapatigan niyo ang loob ko. Pinatutuloy na talaga kami. So yung kanina ng first station natin sa Añejo de Rosary. Yung panampulang gano'n eh. Parang na akong pinag-work yung Mama Mary. Ang dami ng papadasal sa akin. First time na ako pinag-living. Pagdasal ko doon sa kayo ng may sakit. Pagdasal mo, makipag-pilgrimage ka, sabi nila, piling ka nila. Sabi mo yung first station, ang dami kong pinagdasal talaga. Nagpadasal sa akin yung mga sakit, yung family, saka ako po. Sabi ko, pagaling mo kami. Kami muna na napalataya sa iyo. Akapin mo kami sa sabi mo. Ang mga kabiryo, paano mo kinusap ko sa Lord? Huwag mo kami kasi hindi ko kasi malalaki. Saka ako yung mapapunan ng patas na pinag-pray. Lalo mo pagkibahin yung pananampalataya namin mag-asawa. Kung ito yung way natin, gagawin natin ito ako. Yan kami. Para na pakinagsakin kami, kung mga nagpapadala sa amin. Kami yung mga ay, ako, trabaho ka lang sa mga pinigin. Ano kung tinupon niya ako, kaya sabi niya sa Sister Winnie, magagaling ka lang, gagaling ka lang. Alam ko, gagaling din ako, gagaling din ako sa dasal ko. Kasi sa mga, hindi ka niniwala. Ako, talaga, dahil pinag-iba niya pala ng palataya ng mga asawa. Lalo na binigyan ng lakas. Alam ko hindi na kami pababayaan ko. Alam kong gagaling pa ako. Makakalaman pa ako ng matay. God is so good. He's so good all the time. Pakikinggan niya tayo. Iwala lang sa kanya. Pagpala namin sa ating lahat. Sa totoo lang po, hindi kami umalang ng privilege. Pero first time ko namin bakit. Kahit na ano pong pilit sa akin ng kapatid ko na nahipag ko sumali sa privilege na hindi ko kami sumasama. Una po, kung asawa ko palagi wala, nasa pwede ko palagi yan sa pili-pili. Minsan pili-pili ko ganun po. Minsan naasay pa siya doon. So sabi ko, ano bang gagawin mo dyan? Makaparo lang din kami, makakaalis, uuwi ng gabi. Hindi ako sabihin na pagkakapit ng gabi na lakad-lakad, gagawin din tayo sa may pa. So sabi ko, next time na next time. Pero yung safety kabili ko, sa kabili ko, si Glory ko, sinabi niya kami, yung araw ko yata, umatid ko kami, sumama. Sabi niya, masarap doon, sabi niya, marami ka pagkukulang sa pananampalataya. Sabi ko, sige, friend namin, sabi ko, patawarin ko yung sige, wala siya. Kaya, nung dapat mo kami kahit pwede ko sasakay eh. Pero, kagabi na yung NPN, sabi niya, hindi daw sila magtutulog, sabi ko, paano tayo sasakay? Sabi ko, paano tayo sasakay? Sabi lang kakalapatin. Ayaw kami makakinin dito sa PBB. Sabi ko,
ngayong gabi na saan tayo kumain sa sasakyan, yung sasakyan mo namin kasi kailan yung mga bata. So nakiusap ko yung principal ko sa isang ano na kailan yung sasakyan kasi meron yung sasakay sa amin, yung sasakyan ng kulit. Kumain naman yung anak ko, sabi ko, pinatulong tayo sa kulit, sabi ko, Lord. Sabi ko, kahit pinahinga mo yung sasakyan. Pero kung gabi na, sabi ko, makakalakad ba ako? Kasi 7 station, sabi ko, may operation ako sa paa eh. Nagulong ko lang sa akin. Ngayon, last night yata ako ng surgeon na infected daw yung paa ko kasi nakikita ko yung issue ng pag-ibig ko. Nag-iiyak ko sa kanya, sabi ko sa kanya, sabi ko, kakayunin na naman nakakagaling yung paano naman sa kanila, base ko sa experience ko sa ano, isa po ako ko ako sa 17 po sa Isinay Pesa. Wala kong tumakabo kami dito. Tinangamuro mo po sa sarili ko na lagi po kami natin kung kailangan hindi kami active. Awa po ng Diyos, 2025 wala kami active. Sinabi ko sa sarili ko, ito ko nararamdaman yung pagsisisi ko sa Panginoon na babawasan. Hindi po mo kailangan lahat, pero sa pagkakataon dito, yung nararamdaman ko, kahit pa paano mabawasan, pagsisisi yung mga kasalanan ko. Ang mula ko yung isang araw para sa kanya, para na-receive sa kanya yung hindi niya sinabi ng Panginoon, binigay niya ang buhay niya sa ating lahat, para itubusin ang ating kasalanan. Hindi yung isang araw ko na ibibigay ko, hindi ko po panginayanan, ibigay ko sa kanya. Yun lang po. Nangyayari po sa akin sa kita. Kita po pa sa personality na nangyayari. Okay, so, totoo po yun yung sinabi ng kasama ko na simula po noong November 11, 2017, isa po na magkaroon na ng Philippines, isisulit po na nakakasama kami. Alam po namin na bago Philippines, maligin ang bawat isa sa atin. Hindi man po, as of now, hindi man po namin nabibigay yung bawat kailangan natin. Alam po namin na balang araw sa tamang pagkakataon na natin po yun. And then, bilang isang teacher naman po, na ang isang sa kasi bilang asal-aral ko kami po ng teacher, yung history po ng bawat churches na pinagpuntahan natin, yung dati po na mabasa ko lang sa libro, ngayon po yung mga facilitator na nag-welcome sa atin, na narinig ko na po na totoo yung nababasa natin sa libro. Kaya pagpalik ko po sa atin, patutunayan po ulit sa Kristo dati ko na lahat ng nandun sa libro na history ng Pilipinas ay napakasaya at napakasarap balikan at pag-aralan. Kasi ito yung kung bakit tayo nakamit ng demokrasya, kung bakit nakamit natin. At pinapakit naman po ng surveillance. Hindi man po perfect ang relationship natin mag-asawa. Mas madalas po is, ako lagi nagsasabi, perfect ako. Pero hindi naman po yun. Deep inside, panyarin po ako at mahina, pero nandiyan ang pamilya, nandiyan yung mga tao, ginamit na instrumento para magpakatagal kami. At saka pa, sinabihan ko po ni Chef Iris, ang hirap na tumagi talaga. Hindi ko talaga alam kung paano ako tatagin. Pero kanina kay Chef Carly, peace, pakatagin ako. Pero kay Chef Iris, hindi ko talaga ako nagsabi. And then, dapat po talaga, natin lang kami sasama. Kasi po si Paul ay, although ito po kasi studio niya. Pero dahil Philippines, sabi ko na magpaanan ka. Kasi alam ko, may gusto naman kami na alam mo po na nag-grant ko yun. Alam ko na po sa sabi. Thank you po. Sa kanila, base ko sa experience ko sa ano, isa po ako sa 17 po sa Isinay Pesa. Wala kong tumakabo kami dito. Tinangamuro mo po sa sarili ko na lagi po kami natin kung kailangan hindi kami active. Awa po ng Diyos, 2025 wala kami active. Sinabi ko sa sarili ko, ito ko nararamdaman, yung pagsisisi ko sa Panginoon na babawasan. Hindi po mo kailangan lahat, pero sa pagkakataon dito, yung nararamdaman ko, kahit pa paano mabawasan, pagsisisi yung mga kasalanan ko, ang
Binyasin natin ang Panginoon, binigay niya ang buhay niya sa ating lahat, para itubusin ang ating kasalanan. Yung isang araw po, na ibibigay ko, hindi ko po panginayanan, ibigay ko sa kanya. Yun lang po. Nangyayari po sa atin sa kita. Hindi ka po sa personal, nangyayari. Okay, so, totoo mo yun yung sinabi ng asawa ko na simula po noong November 11, 2017, isa po na magkaroon na ng PDPH, isisulit po na nakakasama kami. Alam po namin na bawat PDPH magiging ang bawat isa sa atin. Hindi man po, as of now, hindi man po namin nabibigay yung bawat kailangan natin. Alam po namin na balang araw sa tamang pagkakataon na natin po yun. And then, bilang isang teacher naman po, na ang isang sa kasi bilang asal araw pa rin po ng teacher, yung history po ng bawat churches na pinagpuntahan natin, yung dati po nababasa ko lang sa libro, ngayon po yung mga facilitator na nag-welcome sa atin, na narinig ko na po na totoo yung nababasa natin sa libro. Kaya pagbalik ko po sa hati, patutunayan ko ulit sa mga estudyante ko na lahat ng nandun sa libro na history ng Pilipinas ay napakasaya at napakasarap balikan at pag-aralan. Kasi ito yung kung bakit tayo nakamit ng demokrasya, kung bakit nakamit natin. At pinapakit naman po ng surveillance. Hindi man po perfect ang relationship namin mag-asawa. Mas madalas po is, ako lalo nagsasabi, perfect ako. Pero hindi naman po yun. Deep inside, pangyari po ako at malina, pero nandiyan ang pamilya, nandiyan yung mga tao, ginamit na instrumento para makakatagal kami. At saka pa, sinabihan ko po ni Chef Iris, ang hirap na tumanggi talaga. Hindi ko talaga alam kung paano ako tatanggi. Pero kanina kay Chef Carly, peace, parang ako. Pero kay Chef Iris, hindi ko talaga ako nagsabi. And then, dapat po talaga, natin lang kami sasama. Kasi po si Paul ay, although po kasi studio niya. Pero dahil Philippines, sabi ko lang magpaanan ka. Kasi alam ko, may gusto na kami na alam mo po na nagkakaroon ko yun. Alam ko na po sa sabi. Thank you po. Sa akin na, bakit ko sa experience ko sa ano? Isa po ako 2017 sa Isinay Kaya. Wala akong tumakabo kami dito. Pinangako ko po sa sarili ko na lahat po kami natin kung kailangan hindi kami accept. Awa ko ng Diyos, 2025 wala kami accept. Sinabi ko sa sarili ko, ito ko nararamdaman, yung pagsisisi ko sa Panginoon na babawasan. Hindi po mo kaibigay lahat, pero sa pagkakataon dito, yung nararamdaman ko, kahit magkakaroon babawasan, pagsisisi yung mga nararamdaman ko. Ang una naman, yung isang araw para sa kanya, para na-receive sa kanya yung binyasin natin ang Panginoon, binigay niya ang buhay niya sa ating lahat, para itubusin ang ating kasalanan. Yung isang araw po na ibibigay ko, hindi ko po panginayanan, ibigay ko sa kanya. Yun lang po. Nangyayari po sa atin sa kita. Hindi ka po sa personal, nangyayari. Okay, so, totoo mo yun yung sinabi ng asawa ko na simula po noong November 11, 2017, isa po na magkaroon na ng PDPH, isisulit po na nakakasama kami. Alam po namin na bawat PDPH magiging ang bawat isa sa atin. Hindi man po, as of now, hindi man po namin nabibigay yung bawat kailangan natin. Alam po namin na balang araw sa tamang pagkakataon na natin po yun. And then, bilang isang teacher naman po, na ang isang sa kasi bilang asal araw pa rin po ng teacher, yung history po ng bawat churches na pinagpuntahan natin, yung dati po nababasa ko lang sa libro, ngayon po yung mga facilitator na nag-welcome sa atin, na narinig ko na po na totoo yung nababasa natin sa libro. Kaya pagbalik ko po sa hati, patutunayan ko ulit sa mga estudyante ko na lahat ng nandun sa libro na history ng Pilipinas ay napakasaya at napakasarap balikan at pag-aralan. Kasi ito yung kung bakit tayo nakamit ng demokrasya, kung bakit nakamit natin. At pinapakit naman po ng surveillance.
Hindi man po perfect ang relationship namin mag-asawa. Mas madalas po is, ako lagi nagsasabi, perfect ako. Pero hindi naman po yun. At deep inside, yakin po ako at mahina. Pero nandiyan ang pamilya, nandiyan yung mga tao, ginamit na instrumento para magpakatagal kami. At sa mga, sinabihan ko po ni Chef Iris, ang hirap na tumanggi talaga. Hindi ko talaga alam kung paano ako tatanggi. Pero pag nilagay siya sila ni peace, tatanggi ako. Pero kay Chef Iris, hindi ko talaga ako nagsabi. And then, dapat po talaga, tatlo lang kami sasama. Kasi po si Paul ay ongoing po kasi studio niya. Pero dahil Philippines, sabi ko lang magpaanan ka. Kasi alam ko, may gusto naman kami na alam mo po na nag-grant mo yun. Alam ko na po sa video. Thank you po. Sa akin na, base ko sa experience ko sa ano, isa po ako ako sa 17 po sa DCI PSA. Wala ko nung tumakaw kami dito. Pinangamuro ko sa sarili ko na lagi ko kami natin, kung kailangan, hindi kami accept. Nawa ko ng Diyos, 2025 wala kami accept. Sa sinabi ko sa sarili ko, ito ko nararamdaman, yung pagsisisi ko sa Panginoon na babawasan. Hindi ko mo kailangan lahat, pero sa pagkakataon dito, yung nararamdaman ko, kahit pa paano mabawasan, pagsisisi ko, mga nararamdaman ko, ang gulang pa, yung isang araw para sa kanya, para na lisin sa kanya yung niya sinabi ng Panginoon, ibigay niya ang buhay niya sa ating lahat, para itubusin ang ating kasalanan. Yung isang araw ko, naibibigay ko, hindi ko po pamilya ibigay ko sa kanya. Yun lang po. Nangyayari po sa akin sa kita. Hindi lang po sa personality ng nangyayari. Okay, so, totoo mo yun yung sinabi ng kasama ko na simula ko noong November 11, 2017, isa po ako na magkaroon na ng Philippines, isisulit ko na nakakasama kami. Alam po namin na bawat Philippines, maliit ang bawat isa sa atin. Hindi man po, as of now, hindi man po namin nabibigay yung bawat kailangan natin. Alam po namin na balang araw sa tamang pagkakataon na natin po yun. And then, bilang isang teacher naman po, na ang isang kasi bilang asal araw kami po ng teacher, yung history po ng bawat churches na pinupunta natin, yung dati po nababasa ko lang sa libro, ngayon po yung mga facilitator na nag-welcome sa akin, na narinig ko na po na totoo yung nababasa natin sa libro. Kaya pagbalik ko po sa mali, patutunayan ko ulit sa Kristo dati ko na lahat ng nandun sa libro na history ng Pilipinas ay napakasaya at napakasarap balikan at pag-aralan. Kasi ito yung kung bakit tayo nakamit ng demokrasya, kung bakit nakamit natin. At pinapakit naman po ng sa religion. Hindi man po perfect ang relationship namin mag-asawa. Mas madalas po is, ako lagi nagsasabi, perfect ako. Pero hindi naman po yun. Deep inside, yakin po ako at mahina. Pero nandiyan ang pamilya, nandiyan yung mga tao, ginamit na instrumento para magpakatagal kami. At sa mga, sinabihan ko ni Chef Iris, ang hirap na tumanggi talaga. Hindi ko talaga alam kung paano ako tatanggi. Pero pag nilagay siya sila ni peace, tatanggi ako. Pero kay Chef Iris, hindi ko talaga ako nagsabi. And then, dapat po talaga, tatlo lang kami sasama. Kasi po si Paul ay ongoing po kasi studio niya. Pero dahil Philippines, sabi ko lang, magpaanan ka. Kasi alam ko, may gusto naman kami na alam mo po na nag-grant mo yun. Alam ko na po sa video. Thank you po. Sa akin na, base ko sa experience ko sa ano, isa po ako sa 17 po sa DCI PSA. Wala ko nung tumakaw kami dito. Pinangamuro ko sa sarili ko na lagi ko kami natin, kung kailangan, hindi kami accept. Nawa ko ng Diyos, 2025 wala kami accept. Sa sinabi ko sa sarili ko, ito ko nararamdaman, yung pagsisisi ko sa Panginoon na babawasan. Hindi ko mo kailangan lahat, pero sa pagkakataon dito, yung nararamdaman ko, kahit pa paano mabawasan, pagsisisi ko, mga nararamdaman ko, ang gulang pa, yung isang araw para sa kanya,
Para na-receive ko sa kanya yung hindi niya sinabi ng Panginoon, ibigay niya ang buhay niya sa ating lahat. Para itubusin ang ating kasalanan. Hindi ko isang araw ko na ibibigay ko. Hindi ko po pamilinayaman. Ibigay ko sa kanya. Yun lang po. Nangyayari po sa akin sa kita. Hindi ka po sa personality na nangyayari. Okay, so, totoo mo yun yung sinabi ng kasama ko na simula noong November 11, 2017. Sa mga paling sa lahat, kaya ba? Ito na lang. At nawa, pag-acquire ko sa aming Jesus Living, maging makabuluhan para sa ating lahat. At nagpapasalamat kami, aming mga kasalamat. So, nagpapasalamat ko kami sa mga sumama dito sa ating 2025 Serving the Immigrants and Our Philippines. At lalo po sa ating bisita from Homeowners Association ng Commonwealth, brother, si brother and sister, welcome to our community soon, hopefully. Una, nagpapasalamat po kami na naging successful po ang ituhanan po 2025 pilgrimage. Lagi lang po na sinisigil ng community ng bawat miyembro, bawat masasama sa ating community. Maraming naman ang paglalakbay kasama sa Kristo. Amen? At alam mo, sa araw-araw na buhay ninyo, simula mo kayo ay mapasali sa community, nararamdaman nyo ang pakikiisa sa ating Panginoon, na lahat ay posible para sa Kanya. Ano mo ang bigat at pinagdadaanan ng bawat pamilya na ayaw sumusunod sa Diyos, walang imposible. Amen? At kaya masisimula sa ating pagsasama, isama natin lagi ng Panginoon hanggang sa huli nang sa gayon, makarating tayo doon sa nilalaan niyang kaharian na tayo mismo ang tagapagmana. Sinisikap ng community na maramdaman ng bawat member ang halaga ng Lenten season. Maramdaman natin ang paano ang magpika, paano ba makipaglakbay sa Panginoon. Kung kaya nga ngayon palang kapalitan ng sinimo sa March 26, ihahalala ng community na magkaroon tayo ng confession. At yun po ay i-offer sa bawat isa ng sana lumaluhay lahat. Dahil invite mo kami ng 2 araw para tayo po ay mabigyan ng confession doon sa ating po. After this pilgrimage, alam mo naman, pumasok tayo sa community church at isa sa requirements para makamtan namin ang prayer indulgence ay yung may confession. So, by March 26, magkakaroon din tayo ng confession. So, salamat sa Diyos, nandito tayo sa malaking pamilya na alam mo na tumutuwa ang Panginoon dahil marami tayo nagkakaisa para sa Kanya. Tumpakan natin natin. So, honoring our yay. So, bago po yun, siyempre, meron tayo ng photos. Tapos, proceed na po tayo sa uli-uling church natin, yung registration tayo sa Shrine of Pope John Paul II sa Manila sa at doon po tayo sa celebrate na ating performance with, of course, our spiritual director, Father Christian Rosa. So, guys, sa mga paling sa lahat, kaya ba? Ito na lang. At nawa, pag-acquire ko sa aming Jesus Living, maging makabuluhan para sa ating lahat. At nagpapasalamat kami, aming mga kasalamat. So,
Salamat po kami sa mga sumama dito sa ating 2025 Survey Leaders sa Government Philippines. At lalo po sa mga bisita from Homeowners Association ng Commonwealth, brother, si brother at sister, welcome to our community soon. Hopefully. Una, nagpapasalamat po kami na naging successful po ang ito galing po 2025 Build a Village. Lagi lang po na sinisigil ng community ng bawat miyembro, bawat masasama sa ating community. Maraming naman ang paglalakbay kasama sa Diyos. Amen? At alam mo, sa araw-araw na buhay ninyo, simula mo kayo ay mapasali sa community, nararamdaman nyo ang pakikiisa sa ating Panginoon. Na lahat ay posible para sa Kanya. Ano mo ang bigat at pinagdadaanan ng bawat pamilya na ayaw sumusunod sa Diyos, walang imposible. Amen? At kaya masisimula sa ating pagsasama, isama natin lagi ng Panginoon hanggang sa huli nang sa gayon, makarating tayo tungkol sa nilalaan niyang harihan na tayo mismo ang tagapagmana. Sinisikap ng community na maramdaman ng bawat member ang halaga ng Lenten season. Maramdaman natin ang paano ang pagpika, paano ba makipaglakbay sa Panginoon. Kung kaya nga ngayon palang kapalitan ng sinimay sa March 26, ihahanda ng community na magkaroon tayo ng confession. At yun po ay i-offer sa bawat isa na sana lumaluwag lahat. Then, invite mo kami ng dalawang pari para tayo po ay mabigyan ng confession doon sa ating po. After this pilgrimage, alam mo naman, pumasok tayo sa community church at isa sa requirements para makamtan namin ang prayer indulgence ay yung may confession. So, by March 26, magkakaroon din tayo ng confession. So, salamat sa Diyos, nandito tayo sa malaking pamilya na alam mo na tumutuwa ang Panginoon dahil marami tayo nagkakaisa para sa Kanya. Pagpakan natin natin. So, honoring our yay. So, bago po yun, siyempre, meron tayo ng photos. Tapos, proceed na po tayo sa uli-uling church natin, yung registration tayo sa Christian of Pope John Paul II sa Manila sa at doon po tayo sa celebrate na ating performance with, of course, our spiritual director, Padre Christian Rosa. So, tayo sa lahat. Sa pong paano sa lahat. Kaya ba? Ano lang. At nawa, pagkakapaya ko sa aming Jesus Living, maging makabuluhan para sa ating lahat. At nagpapasalamat kami, aming mga kasalamat. Nagpapasalamat kami sa mga sumama dito sa ating 2025 Survey Leaders sa Government Philippines. At lalo po sa mga bisita from Homeowners Association ng Commonwealth, brother, si brother at sister, welcome to our community soon, hopefully. Una, nagpapasalamat po kami na naging successful po ang ito galing po 2025 Build a Village. Lagi lang po na sinisigil ng community ng bawat miyembro, bawat masasama sa ating community. Maraming naman ang paglalakbay kasama sa Diyos. Amen? At alam mo, sa araw
na ayaw sumusunod sa Diyos walang imposible. Amen? At kaya masisimula sa ating pagsasama, isama natin lagi ng Panginoon hanggang sa huli. Nang sa gayon, makarating tayo tungkol sa nilalaan niyang harihan na tayo mismo ang tagapagmana. Sinisikap ng community na maramdaman ng bawat member ang halaga ng Lenten season. Maramdaman natin ang paano ang magpika, paano ba makipaglakbay sa Panginoon. Kung kaya nga ngayon palang kabalitaan na sa inyo sa March 26, ihahanda ng community na magkaroon tayo ng confession. At yun po ay i-offer sa bawat isa na sana lumaluwag lahat. Dahil invite mo kami ng 2 araw para tayo po ay mabigyan ng confession doon sa ating po. After this pilgrimage, alam mo naman, pumasok tayo sa community church at isa sa requirements para makamtan namin ang prayer indulgence ay yung may confession. So, by March 26, magkakaroon din tayo ng confession. So, salamat sa Diyos, nandito tayo sa malaking pamilya na alam mo na tumutuwa ang Panginoon dahil marami tayo nagkakaisa para sa Kanya. Pagpakan natin natin. So, all with our yay. So, bago po yun, siyempre, meron tayo ng photos. Tapos, proceed na po tayo sa uli-uling church natin, yung registration tayo sa Christian of Pope John Paul II sa Manila sa at doon po tayo sa celebrate na ating performance with, of course, our spiritual director, Padre Cristo Rosa. So, guys, sa po, paano sa lahat, kaya ba? Kaya ba? Ano lang, at nawa, pagkakapaya ko sa aming Jesus Living, naging makabuluhan para sa ating lahat. At ipapasalamat kami, aming mga kasalamat. So, ipapasalamat ko kami sa mga sumama dito sa ating 2025 Serving the Spirit sa Kapag Philippines. At lalo po sa ating bisita from Homeowners Association ng Commonwealth, brother, si brother and sister, welcome to our community soon, hopefully. Una, nagpapasalamat po kami na naging successful po ang itong ating po 2025 pilgrimage. Lagi lang po na sinisikap ng community ng bawat miyembro, bawat masasama sa ating community. Maraming naman ang paglalakbay kasama sa Kristo. Amen? At alam mo, sa araw-araw na buhay ninyo, simula mo kayo ay mapasali sa community, nararamdaman nyo ang pakikiisa sa ating Panginoon. Na lahat ay posible para sa Kanya. Ano mo ang bigat at pinagdadaanan ng bawat pamilya na ayaw sumusunod sa Diyos walang imposible. Amen? At kaya masisimula sa ating pagsasama, isama natin lagi ng Panginoon hanggang sa huli. Nang sa gayon, makarating tayo tungkol sa nilalaan niyang harihan na tayo mismo ang tagapagmana. Sinisikap ng community na maramdaman ng bawat member ang halaga ng Lenten season. Maramdaman natin ang paano ang magpika, paano ba makipaglakbay sa Panginoon. Kung kaya nga ngayon palang kabalitaan na sa inyo sa March 26, ihahanda ng community na magkaroon tayo ng confession. At yun po ay i-offer sa bawat isa na sana lumaluwag lahat. Dahil invite mo kami ang maiging kasaysayan kung saan kung paano po ang bahay dalanginan ito ay naitaas sa ranggo ng pambansa
Dambana at Parokya ni San Juan Pablo Icalawa. Sapagkat nagsimula po ito sa napakagandang biyaya. Isa po sa napakahalaga o espesyal na sandali ng mananampalataya o mananampalataya ng lalawigan ito ng Bataan, yung pong pagparito o pagpasyal ng ating mahal na Santo Papa, Juan Pablo Icalawa, sa ating pong lalawigan, specifically sa bayan po ng Morong. Doon po nagsimula kasi ang lahat. Nangyari po ito noong February 21, 1981. Sa unang pong pagkakataon, nagkaroon ng youth pilgrimage sa Bataan Technological Park Incorporated sa nasabi kong bayan, sa Morong. Bilang pagdiriwang po sa kanonisasyon ni San Juan Pablo Icalawa na ginanap sa Bataan noong May 2, 2011. Ito po ang unang memorial shrine na itineklara bilang pagpaparangal sa Santo Papa Juan Pablo Icalawa sa kanyang pagdalaw sa Pilipinas. Ang pumanong pong Reverend Monsignor Antonio Tumawan, na noon po ay kasulukuyang pari ng Hermosa, ang amin pong inang simbahan, ay nagpayo na ang chapel ng San Vicente Ferrer sa pulis. Anyway, ito po ay barangay police din. Tinutukoy ko po dito na San Vicente Chapel, dun po sa looban. Kasi kung dito po kayo dadaan, kung dito po kayo nanggaling sa SETEX, hindi po siya matadaanan kasi doon po siya sa may looban. Nasaksihan po niya ang kahandaan at maayos na kalagayan ng nasabi kong chapel. Kaya naman po, sa paretong taon din ng anibersaryo ng kanonisasyon ng San Juan Pablo Icalawa bilang isang santo na ang noon po, ang tinutukoy ko po yung San Vicente Chapel na yun nga po inialay kay San Vicente Ferrer ay itinaas na po bilang Wasay Parish ng San Juan Pablo Icalawa ng kagalang-galang Reverend Bishop Roberto C. Santos noon po ay ika-4 na obispo ng Balanga. Ngayon po ay kasalukuyan na po siyang obispo ng Antipolo, Diocese ng Antipolo. At kaunay po nito, si Reverend Monsignor Hipolito Aranya ay itinalaga upang ihanda na po ang Wasay Parish ng San Juan Pablo Icalawa para maging parokya. At dito na po inilipat ni Bishop Santos ang mga gawain at debosyon mula po doon sa shrine papunta po sa sinabi ko kaninang chapel. Na yun po bilang parte ng pagbabago sa pangangalaga ng Memorial Shrine. Kaya naman po noong May 7, 2018, itinaos po ang unang paglalagay. Ang tinutukoy ko po ang ating pong kinalalagyan ngayon, ang pinatatayuan po ng shrine na ito. Inilagay na po ang unang konkreto para sa simbahan. Pinangunahan po ito ni Bishop Santos, Father Tony Quintos Jr., Father Anthony Sibu, at ang iba pong mga lingkod simbahan. Kasama na po ang inyong lingkod. Ang parokyang itatayo noong 2018 ay tumanggap ng espesyal na regalo na ibinigay ng kanyang eminensya, Stanislaw Cardinal Luis, Arsobispo po ng Krakow sa Polandia at dating kalihim ni Pope John Paul II. Ang tinutukoy ko po mga kadakila kapwa mananampalataya ay ang first class relic po o ang natuyong dugo ng ating mahal na Santo Papa. Ginamit din po itong relic noon pong ginanap ang pagdiriwang ng taon ng kabataan 2018 hanggang 2019. At ito na nga po yung sinasabi ko, katulad po nung nasabi ko kanina, sa akin pong panimula, tumating na po ang napakalaking biyaya. Ang paborito pong word ng kasalukuyan naming obispo na si Bishop June. Sabi nga niya, grasya. Laging may grasya. Everything is grace. Kaya po, 2 years ago, 2 taon na po ang nakakaraan, January 29, 2023, itineklara na po. Opisyal nang itineklara ang parokya o simbahan ng pulis na ito. Ito po ay tinaas na sa ranggo ng pambansang dambana. Katulad nga po, siyempre, pagka malaking responsibilidad, siyempre, national shrine.
marami din pong responsibilidad yan. Di po ba? At ang shrine na ito ang kaunang po sa Pilipinas, shrine ni St. John Paul II. So, ang ibig po sabihin niyan, dapat i-promote namin. I-promote ng mga, lalo na ng mga manggagawa ng simbang ito, hindi lamang dito sa lalawigan ng Bataan, maging sa saan mang lugar o panig ng ating bansa. Dalawa po ang ginaganap naming promotion, minor and major. So, doon po muna tayo sa minor. Ngayon po, sa mga oras na to, kasalukuyan pong ginaganap ang tinatawag na Krisma. Sa ibang lugar po ito ay ang BEC. Natatandaan po ba ninyo? Naririnig niyo na po yun. So, dito po sa Bataan, mayroon kaming Krisma o Kristiyanong magkakapitbahay. Di ba po, sa Black Rosary, ang dala-dala mo ay ang imahe na mahal na Birhen. Ang dala po namin pagka nagbahay-bahay po kami, weekly po ginaganap yun, ang imahe po ng ating mahal na Santo Papa. Sabi ko nga po, parte po iyon ng aming promotion. Yung pangalawa po, yung major promotion. Ito po ay ang tinatawag na Dalaw Parokya. Nagkaroon na po kami niya noong last year, September po ginanap. Dala po namin ang kanyang pilgrim image, yung ating mahal na Santo Papa. 7 simbahan po ang pinuntahan namin doon. Dito pa lang naman po kami sa lalawigan ng Bataan. Pagka natapos po dito na nasuyo na po namin ang mga simbahan dito sa Bataan, baka po isang araw mapunta kami sa inyo. Abangan niyo po kami. So yun naman po, ang pag-promote po namin ay ang malalim na devotion po at paminito sa Kanya. Sapagkat marami na po ang nagpatunay at nakasaksi na sa pamamagitan niya, ibinulong sa Kanya ang mga panalangin at ang iba'y nagkaroon po ng kasagutan. By the way, ako po pala, nasabi ko po ba, ako po si Sister Nika, ang welcoming head ng welcoming committee po dito. Pagkatapos po ng inyong panalangin, at nang inyong banal na misa, maaari po pong lapitan sa inyong kanan ang imahe ng ating mahal na Santo Papa at ang kanyang first class relic. Maraming salamat po at magandang hapon po at ingat po kayo. Ang maiging kasaysayan kung saan kung paano po ang bahay dalanginan ito ay naitaas sa ranggo ng pambansa Dambana Parokya ni San Juan Pablo II. Sapagkat nagsimula po ito sa napakagandang biyaya. Isa po sa napakahalaga o espesyal na sandali ng mananampalataya ng lalawigan ito ng Bataan, yung pong pagparito o pagpasyal ng ating mahal na Santo Papa, Juan Pablo II, sa ating pong lalawigan, specifically sa bayan po ng Morong. Doon po nagsimula kasi ang lahat. Nangyari po ito noong February 21, 1981. Sa unang pong pagkakataon, nagkaroon ng youth pilgrimage sa Bataan Technological Park Incorporated sa nasabi pong bayan, sa Morong. Bilang pagdiriwang po sa kanonisasyon ni San Juan Pablo II na ginanap sa Bataan noong May 2, 2011. Ito po ang unang memorial shrine na itineklara bilang pagpaparangal sa Santo Papa Juan Pablo II sa kanyang pagdalaw sa Pilipinas. Ang pumanong pong Reverend Monsignor Antonio Tumawan, na noon po ay kasulukuyang pari ng Hermosa, ang amin pong inang simbahan, ay nagpayo na ang chapel ng San Vicente Ferrer sa pulis. Anyway, ito po ay barangay police din. Tinutukoy ko po dito na San Vicente Chapel, dun po sa looban. Kasi kung dito po kayo dadaan, kung dito po kayo nanggaling sa SFX, hindi po siya matadaanan kasi doon po siya sa may looban. Nasaksihan po niya ang kahandaan at maayos na kalagayan ng nasabi kong chapel. Kaya naman po, sa parehong taon din ng anibersaryo ng kanonisasyon ng San Juan Pablo II bilang isang santo na ang noon po, ang tinutukoy ko po yung San Vicente Chapel
na yun nga po, inialay kay San Vicente Ferrer ay itinaas na po bilang Wasay Parish ng San Juan Public Kalawanan ng kagalang-galang Reverend Bishop Roberto C. Santos noon po ay ika-4 na obispo ng Balanga. Ngayon po ay kasalukuyan na po siya obispo ng Antipolo, Diocese ng Antipolo. At kaunay po nito, si Reverend Monsignor Hipolito Aranya ay itinalaga upang ihanda na po ang Wasay Parish ng San Juan Public Kalawa para maging parokya. At dito na po inilipat ni Bishop Santos ang mga gawain at debosyon mula po doon sa shrine papunta po sa sinabi ko kaninang chapel. Na yun po bilang parte ng pagbabago sa pangangalaga ng Memorial Shrine. Kaya naman po noong May 7, 2018, itinaos po ang unang paglalagay. Ang tinutukoy ko po ang ating po kinalalagyan ngayon, ang pinakatayuan po ng shrine na ito. Inilagay na po ang unang konkreto para sa simbahan. Pinangunahan po ito ni Bishop Santos, Father Tony Quintos Jr., Father Anthony Sibu, at ang iba pong mga lingkod simbahan. Kasama na po ang inyong lingkod. Ang parokyang itatayo noong 2018 ay tumanggap ng espesyal na regalo na ibinigay ng kanyang eminensya, Stanislaw Cardinal Luis, Arsobispo po ng Krakow sa Polandia at dating kalihim ni Pope John Paul II. Ang tinutukoy ko po mga kadakila, kapwa mananampalataya, ay ang first class relic po ang natuyong dugo ng ating mahal na Santo Papa. Ginamit din po itong relic noon pong ginanap ang pagdiriwang ng taunang kabataan 2018 hanggang 2019. At ito na nga po yung sinasabi ko, katulad po nung nasabi ko kanina, sa akin pong panimula, tumating na po ang napakalaking biyaya. Ang paborito pong word ng kasalukuyan naming obispo na si Bishop June, sabi nga niya, grasya. Laging may grasya. Everything is grace. Kaya po, 2 years ago, 2 taon na po ang nakakaraan, January 29, 2023, idiniklara na po. Opisyal nang idiniklara ang parokya o simbahan ng pulis na ito. Ito po ay tinaas na sa ranggo ng pambansang dambana. Katulad na po, siyempre, pagka malaking responsibilidad, siyempre, national shrine. Marami din pong responsibilidad yan. Di po ba? At ang shrine na ito, ang kaunaunahan po sa Pilipinas, shrine ni St. John Paul II. So, ibig po sabihin niyan, dapat i-promote namin. I-promote ng mga, lalo na ng mga manggagawa ng simbang ito, hindi lamang dito sa lalawigan ng Bataan, maging sa saan mang lugar o panig ng ating bansa. Dalawa po ang ginaganap naming promotion, minor and major. So, doon po muna tayo sa minor. Ngayon po, sa mga oras na to, kasalukuyan pong ginaganap ang tinatawag na Krisma. Sa ibang lugar po ito ay ang BEC. Natatandaan po ba ninyo? Naririnig niyo na po yun. So dito po sa Bataan, mayroon kaming Krisma o Kristiyanong magkakapit-bahay. Di ba po sa Black Rosary, ang dala-dala po ay ang imahe na Mahal na Birhen. Ang dala po namin pagka nagbahay-bahay po kami, weekly po ginaganap yun, ang imahe po ng ating mahal na Santo Papa. Sabi ko nga po, parte po iyon ng aming promotion. Yung pangalawa po, yung major promotion. Ito po ay ang tinatawag na Dalaw Parokya. Nagkaroon na po kami niyan noong last year, September po ginanap. Dala po namin ang kanyang pilgrim image, yung ating mahal na Santo Papa, 7 simbahan. Magsilawad po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, kapag mayroong dalawang nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kapiling nila. Tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na ngayon nakakatipon at sumasampalataya
na ikaw ay nariyan sa banal na sakramento. Nawa ang aming pagninilay sa araw na ito, sa mga huling habilin mo sa iyong mga alagad, ay magbukas ng aming puso sa ibayong pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ama, sila ay binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal naman, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig. Ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Sandaling tumahimik. Psalm 138. Tayong mga lalaki, ako poon buong pusong awit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay sa dakila, pati iyong kautsan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itinulong, ay lima ka sa gagawin. Tayong mga kababalinan, dahilan sa pangako mo narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambutin. Tayo mga kalalaki, nakahandang harapin mo, mapupusok ko kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tindan. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga simulang gawin mo'y magaganap. Para sa intensyon ng banal na Papa para sa mga lingkod ng simbahan. Magsilot po tayo lahat. Panalangin para sa lingkod ng Survey Day Marriage Encounter Community. Ama naming makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Pinupuri at pinadakila po namin ang iyong kabutihan sa sanlibutan. Ikaw ang nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa, sapagkat ipinamdam mo sa amin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig at pag-asa. Panginoon, buong puso po kaming maniniklod upang humingi ng tawad sa mga kasalanang paulit-ulit naming nagagawa. Lapatan mo po ng kalinisan ang aming mga puso at isipan upang malayo sa hugis ng kasalanan na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming sarili sa iyo. Patawad din po sa mga oras na kami ay nakakaliw sa iyo sapagkat mas nananalig ang pansarili naming kapasyahan. Panginoon, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po at kami ay naging isang lubos na pamilya sa pagkakaroon ng kapatid at kaibigan sa Survey Day NE Community na patuloy na gumagabay at nagbibigay pag-asa sa bawat nakasamahan upang manumbalik ang sigla at tamis ng pag-ibig sa isa't isa. At higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Patuloy mong iparanas sa amin ang ganda ng buhay, lalong-lalo na po sa mga kapatid namin na higit na nangangailangan. Ipamalas mo po ang kaginhawaan at kapayapaan sa bawat isa sa amin na naririto
upang patuloy kaming makatulong at makapaglingkod sa iyo. Hinihiling po namin na kami po ay iyong gabayan na ilayo at ingatan sa mga kalamidad. Ang lahat ng ito ay aming sakot-dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at pasawalan ng gana. Magsiluhod po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, kapag mayroong dalawang nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kapiling nila. Tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na ngayon nagkakatipon at sumasampalataya na ikaw ay nariyan sa banal na sakramento. Nawa ang aming pagninilay sa araw na ito, sa mga huling habilin mo sa iyong mga alagad, ay magbukas ng aming puso sa ibayong pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ama, sila ay binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal mo naman, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig. Ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesus Kristo. Sandaling tumahimik. Psalm 138. Tayong mga lalaki. Ako poon, buong pusong awit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahil sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay sa dakila, pati iyong kautsan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itinulong, ay lima ka sa gagawin. Tayong mga kababalinan. Dahilan sa pangako mo narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambutin. Tayo mga kalalaki, nakahandang harapin mo, mapupusok ko kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong din dahil. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga simulang gawin mo'y magaganap. Para sa intensyon ng banal na Papa para sa mga lingkod ng simbahan. Magsilot po tayo lahat.
Panalangin para sa lingkod ng Survey Marriage Encounter Community. Ama naming makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Pinupuri at pinadakila po namin ang iyong kabutihan sa sanlibutan. Ikaw ang nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa, sapagkat ipinamdam mo sa amin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig at pag-asa. Panginoon, buong puso po kaming maninigluhod upang humingi ng tawad sa mga kasalanan paulit-ulit naming nagagawa. Lapatan mo po ng kalinisan ang aming mga puso at isipan upang malayo sa buwis ng kasalanan na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming sarili sa iyo. Patawad din po sa mga oras na kami ay nakakalimot sa iyo, sapagkat mas nananalig ang pansarili naming kapasyanan. Panginoon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po at kami ay naging isang lubos na pamilya sa pagkakaroon ng kapatid at kaibigan sa Survey ME community na patuloy na gumagabay at nagbibigay pag-asa sa bawat nakasamahan upang manumbalik ang sigla at tamis ng pag-ibig sa isa't isa. At higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Patuloy mong iparanas sa amin ang ganda ng buhay, lalong-lalo na po sa mga kapatid namin na higit na nangangailangan. Ipamalas mo po ang kaginhawaan at kapayapaan sa bawat isa sa amin na naririto upang patuloy po kaming makatulong at makapaglingkod sa iyo. Hinihiling po namin na kami po ay iyong gabayan na ilayo at ingatan sa mga kalamidad. Ang lahat ng ito ay aming sakot-dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at pasawalan ng hanggan. Magsiluhod po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, kapag mayroong dalawang nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kapiling nila. Tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na ngayon nagkakatipon at sumasampalataya na ikaw ay nariyan sa banal na sakramento. Nawa ang aming pagninilay sa araw na ito, sa mga huling habilin mo sa iyong mga alagad, ay magbukas ng aming puso sa ibayong pagmamahal. Hapon po sa inyo lahat. Hapon. So tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresima. At syempre, patuloy ang paanyaya sa atin ng ating Ebanghelyo na patuloy na magsumikap na mamuhay ayon sa kabanalan. Kaya kung papansin ninyo, kapag panahon ng Kwaresima, ang daming tao bumabait. Di ba, no? O, tingnan ng katabi. Sabihin sa katabi, ikaw ba bumabait?
Obviously, this is our goal during Lenten season. To become good, to become a better person, and to be holy. O kaya, mapapansin natin diyan, madalas ang panawagan ng ating simbahan tungkol sa mga nakakasanayan natin na gawain na may kinalaman sa kabanalan. Amen? Halimbawa, ngayong Lenten season, marami ang gustong bumait, kaya nagiging mga paladasal, yung iba, madalas nasa simbahan, yung iba nangungumpisal, yung iba nagbibisita iglesia, katulad ninyo, para ano? Para naman bumait. Yan. Para bumait, para maging banal. But I think what Lenten season is trying to tell us that this season is not all about what we've been doing and what we are doing for God. Because Lenten season is first and foremost, it is about what God is doing and has been doing for all of us. Hello? Nag-gets niya? Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresima, no, ay panahon na kung saan ang Diyos ay nagpapakabait sa ating lahat. Na sa kabila ng maraming ating pagkakasala, itutuloy ng Diyos na ipaalala sa atin na dahil sa kanyang pagmamahal, ipagkakaloob na sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak. And this is what the Transfiguration is trying to tell us. This is my beloved Son. Listen to Him. Amen? Kaya kung mapapansin nyo, noong sinimulan natin ang panahon ng Kwaresima, ang una kagad paalala sa atin yan, kung ikay magdarasal, pumasok ka sa loob ng kwarto mo at doon ka magdasal. Kung gusto mong mag-ayuno, mag-ayos-ayos ka para hindi malaman ng lahat na nag-aayuno ka. Kapag ikaw ay naglilimos, gawin mo ito ng sikreto. Dahil ang Diyos na nakakaalam ng tunay na nilalaman ng iyong puso, ang siyang magdadampala sa iyo. Bakit? Kasi alam ng Diyos, marami sa atin gumagawa ng kabutihan simply for a show. Hello? Amen? Ibig sabihin, dami sa atin, nagpapakabait, nagiging generous, nagiging paladasal, para lang makita ng iba na ngayong panahon ng Kwaresima, nagpapakabait siya. O sabihin sa katabi, bilang ang katabi, huwag ka pakitang tao. Dahil ang tunay na pagpapakabait, ito ay panawagan ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ngayong panahon ng Kwaresima, palaging pakatandaan, ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pangalawa, ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng paglalakbay. Bisita Iglesia is one of the many traditions that we have during Lenten season. In fact, kapansin-pansin, maraming mga parishes ang talagang nag-o-organize ng Bisita Iglesia.
Isa na tayo doon, isa na rin sila ron. No? Yung mga nakaputi. Ayan. So, ibig sabihin, sa ating simbahan, ipinapaalala sa atin no, na ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng paglalakbay. Patungo saan? Patungo sa hapon po sa inyong lahat. Hapon. So tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresima. At syempre, patuloy ang paanyaya sa atin ng ating Ebanghelyo na patuloy na magsumikap na mamuhay ayon sa kabanalan. Kaya kung papansin ninyo, kapag panahon ng Kwaresima, ang daming tao bumabait. Di ba, no? O, tingnan ng katabi. Sabihin sa katabi, ikaw ba bumabait? Obviously, this is our goal during Lenten season. To become good, to become a better person, and to be holy. O kaya, mapapansin natin diyan, madalas ang panawagan ng ating simbahan tungkol sa mga nakakasanayan natin na gawain na may kinalaman sa kabanalan. Amen? Halimbawa, ngayong Lenten season, marami ang gustong bumait, kaya nagiging mga paladasal, yung iba, madalas nasa simbahan, yung iba nangungumpisal, yung iba nagbibisita iglesia, katulad ninyo, para ano? Para naman bumait. Yan. Para bumait, para maging banal. But I think what Lenten season is trying to tell us that this season is not all about what we've been doing and what we are doing for God. Because Lenten season is first and foremost, it is about what God is doing and has been doing for all of us. Hello? Nag-gets niya? Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresima, no, ay panahon na kung saan ang Diyos ay nagpapakabait sa ating lahat. Na sa kabila ng maraming ating pagkakasala, itutuloy ng Diyos na ipaalala sa atin na dahil sa kanyang pagmamahal, ipagkakaloob na sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak. And this is what the Transfiguration is trying to tell us. This is my beloved Son. Listen to Him. Amen? Kaya kung mapapansin nyo, noong sinimulan natin ang panahon ng Kwaresima, ang una kagad paalala sa atin yan, ano, kung ikay magdarasal, pumasok ka sa loob ng kwarto mo at doon ka magdasal. Kung gusto mong mag-ayuno, mag-ayos-ayos ka para hindi malaman ng lahat na nag-aayuno ka. Kapag ikaw ay naglilimos, gawin mo ito ng sikreto. Dahil ang Diyos na nakakaalam ng tunay na nilalaman ng iyong puso, ang siyang magdadampala sa iyo. Bakit? Kasi alam ng Diyos, marami sa atin gumagawa ng kabutihan simply for a show. Hello? Amen? Ibig sabihin,
dami sa atin, nagpapakabait, nagiging generous, nagiging paladasal, para lang makita ng iba na ngayong panahon ng Kwaresima, nagpapakabait siya. O sabihin sa katabi, kailan ang katabi, huwag ka pakitang tao. Dahil ang tunay na pagpapakabait, ito ay panawagan ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ngayong panahon ng Kwaresima, palaging pakatandaan, ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pangalawa, ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng paglalakbay. Bisita Iglesia is one of the many traditions that we have during Lenten season. In fact, kapansin-pansin, maraming mga parishes ang talagang nag-organize ng Bisita Iglesia. Isa na tayo doon, isa na rin sila ron. No? Yung mga nakaputi. Yan. So, ibig sabihin, sa ating simbahan, ipinapaalala sa atin na ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng paglalakbay. Patungo saan? Patungo sa hapon po sa inyo lahat. Hapon. So tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresima. At syempre, patuloy ang paanyaya sa atin ng ating Ebanghelyo na patuloy na magsumikap na mamuhay ayon sa kabanalan. Kaya kung papansin ninyo, kapag panahon ng Kwaresima, ang daming tao bumabait. Di ba, no? O, tingnan ng katabi. Sabihin sa katabi, ikaw ba bumabait? Obviously, this is our goal during Lenten season. To become good, to become a better person, and to be holy. O, kaya, mapapansin natin diyan, madalas ang panawagan ng ating simbahan tungkol sa mga nakakasanayan natin na gawain na may kinalaman sa kabanalan. Amen? Halimbawa, ngayong Lenten season, marami ang gustong bumait, kaya nagiging mga paladasal, yung iba, madalas nasa simbahan, yung iba nangungumpisal, yung iba nagbibisita iglesia, katulad ninyo, para sa akin. Patungo sa Diyos. Isang espiritual na paglalakbay. At ang paglalakbay nito is so distinct. And what is so distinct about this journey? It is a journey of faith by the whole community. Subukan mo magbisita iglesia na nag-iisa ka. Pero hindi natin yan ginagawa. Sa tuwing tayo magbibisita iglesia, sama-sama tayo nagbibisita iglesia. Bakit? Dahil ang pagpapakabait ay hindi lang ito pagpapakabait ng isang tao. Ang tunay na pagpapakabait ay ang pagpapakabait ng buong sambayanan. Kasama ang iba. Amen? Example, hindi ka pwede ngayong panahon ng Kwaresima
mangungumpisal ka dahil meron kang kaaway. Taas ang kamay na may mga kaaway. Wala? O, ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresima ay hindi lang usapin ng paghingi ng tawad sa Diyos dahil ikaw ay may kaaway. Ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng pakikipagkasundo sa ating kapwa na nakakasamaan natin ang loob. Amen? Hindi po pwede yung sasabihin, Father, nakapagpatawad na naman ako. Pero huwag mo lang i-expect na makikipag-usap ako sa taong yun. Gano'n. Para bang gusto mong magpakabait, ikaw lang. No. Ang gusto mong magpakabait, dapat yun yung pagpapakabait, ito ay nagbubunga din ng kabutihan at pagbabago ng iba. Baka naman ngayong panahon ng Kwaresima, dasal ka lang ng dasal. No? Pero paglabas mo ng simbahan, ang sama na ulit ng ugali mo. Tapos yung mga kapwa mo na nakakakita at nakakasaksi ng yung mga maling ginagawa, imbis na mapalapit mo sa Diyos, ay napapalayo mo sa Diyos. This is what it means to be a journey of a community. Ibig sabihin, no, ang tunay na pagbabago, ito ay dapat na pagbabago ng buong sambayanan. At lahat tayo ay nakikibahagi at dapat na makibahagi sa hangarin ito ng ating Panginoon. Amen? So, as we end this reflection in our today's Gospel, let this Gospel be a constant reminder to us all, no, na ang panahon ng Kwaresima ay hindi panahon ng pagpapakabait ng tao. Hindi ito ay lalong higit na usapin ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Pangalawa, ang panahon ng Kwaresima ay isang paglalakbay. Sama-sama tayong maglalakbay, sama-sama tayong magsusumikap, at sama-sama tayong aasa na lahat tayo ay may kakayanan mailapit sa Diyos, hindi lamang ang ating mga sarili, kundi maging ang ating kapwa. Okay? O sa akin. Patungo sa Diyos. Isang espiritual na paglalakbay. At ang paglalakbay nito is so distinct. And what is so distinct about this journey? It is a journey of faith by the whole community. Subukan mo magbisita iglesia na nag-iisa ka. Pero hindi natin yan ginagawa. Sa tuwing tayo magbibisita iglesia, sama-sama tayo nagbibisita iglesia. Bakit? Dahil ang pagpapakabait ay hindi lang ito pagpapakabait ng isang tao. Ang tunay na pagpapakabait ay ang pagpapakabait ng buong sambayanan. Kasama ang iba. Amen? Example, hindi ka pwede ngayong panahon ng Kwaresima, mangungumpisal ka dahil meron kang kaaway. Taas ang kamay na may mga kaaway. Wala? O, ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresima ay hindi lang usapin ng paghingi ng tawad sa Diyos dahil ikaw ay may kaaway. Ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng pakikipagkasundo sa ating kapwa na nakakasamaan natin ang loob. Amen? Hindi po pwede yung sasabihin, Father, nakapagpatawad na naman ako.
Pero huwag mo lang i-expect na makikipag-usap ako sa taong yun. Gano'n. Para bang gusto mong magpakabait, ikaw lang. No. Kung gusto mong magpakabait, dapat yun yung pagpapakabait, ito ay nagbubunga din ng kabutihan at pagbabago ng iba. Baka naman ngayong panahon ng Kwaresima, dasal ka lang ng dasal. No? Pero paglabas mo ng simbahan, ang sama na ulit ng ugali mo. Tapos yung mga kapwa mo na nakakakita at nakakasaksi ng yung mga maling ginagawa, imbis na mapalapit mo sa Diyos, ay napapalayo mo sa Diyos. This is what it means to be a journey of a community. Ibig sabihin, no, ang tunay na pagbabago, ito ay dapat na pagbabago ng buong sambayanan. At lahat tayo ay nakikibahagi at dapat na makibahagi sa hangarin ito ng ating Panginoon. Amen? So, as we end this reflection in our today's Gospel, let this Gospel be a constant reminder to us all, no, na ang panahon ng Kwaresima ay hindi panahon ng pagpapakabait ng tao. Hindi ito ay lalong higit na usapin ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Pangalawa, ang panahon ng Kwaresima ay isang paglalakbay. Sama-sama tayong maglalakbay, sama-sama tayong magsusumikap, at sama-sama tayong aasa na lahat tayo ay may kakayanan mailapit sa Diyos, hindi lamang ang ating mga sarili, kundi maging ang ating kapwa. Okay? O sa akin. Patungo sa Diyos. Isang espiritual na paglalakbay. At ang paglalakbay nito is so distinct. And what is so distinct about this journey? It is a journey of faith by the whole community. Subukan mo magbisita iglesia na nag-iisa ka. Pero hindi natin yan ginagawa. Sabihin tayo magbibisita iglesia, sama-sama tayo nagbibisita iglesia. Bakit? Dahil ang pagpapakabait ay hindi lang ito pagpapakabait ng isang tao. Ang tunay na pagpapakabait ay ang pagpapakabait ng buong sambayanan. Kasama ang iba. Amen? Example, hindi ka pwedeng ngayong panahon ng Kwaresima, mangungumpisal ka dahil meron kang kaaway. Taas ang kamay na may mga kaaway. Wala? O, ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresima ay hindi lang usapin ng paghingi ng tawad sa Diyos dahil ikaw ay may kaaway. Ang panahon ng Kwaresima ay panahon ng pakikipagkasundo sa ating kapwa na nakakasamaan natin ang loob. Amen? Hindi pa pwede yung sasabihin, Father, nakapagpatawad na naman ako. Pero huwag mo lang i-expect na makikipag-usap ako sa taong yun. Gano'n. Para bang gusto mong magpakabait, ikaw lang. No. Kung gusto mong magpakabait, dapat yun yung pagpapakabait, ito ay nagbubunga din ng kabutihan at pagbabago ng iba. Baka naman ngayong panahon ng Kwaresima, dasal ka lang ng dasal. No? Pero paglabas mo ng simbahan, ang sama na ulit ng ugali mo. Tapos yung mga kapwa mo na nakakakita at nakakasaksi ng yung mga maling ginagawa,
Imbis na mapalapit mo sa Diyos, ay napapalayo mo sa Diyos. This is what it means to be a journey of a community. Ibig sabihin, no, ang tunay na pagbabago, ito ay dapat na pagbabago ng buong sambayanan. At lahat tayo ay nakikibahagi at dapat na makibahagi sa hangarin ito ng ating Panginoon. Amen? So, as we end this reflection in our today's gospel, let this gospel be a constant reminder to us all, no, na ang panahon ng Kwaresma ay hindi panahon ng pagpapakabait ng tao. Hindi ito ay lalong higit na usapin ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Pangalawa, ang panahon ng Kwaresma ay isang paglalakbay. Sama-sama tayo maglalakbay, sama-sama tayong magsusumikap, at sama-sama tayong aasa na lahat tayo ay may kakayanang mailapit sa Diyos, hindi lamang ang ating mga sarili, kundi maging ang ating kapwa. Okay? O sa akin. Patungo sa Diyos. Isang espiritual na paglalakbay. At ang paglalakbay nito is so distinct. And what is so distinct about this journey? It is a journey of faith by the whole community. Subukan mo magbisita iglesia na nag-iisa ka. Pero hindi natin yan ginagawa. Sa tuwing tayo nagbibisita iglesia, sama-sama tayong nagbibisita iglesia. Bakit? Dahil ang pagpapakabait ay hindi lang ito pagpapakabait ng isang tao. Ang tunay na pagpapakabait ay ang pagpapakabait ng buong sambayanan. Kasama ang iba. Amen? Example, hindi ka pwedeng ngayong panahon ng Kwaresma, mangungumpisal ka dahil meron kang kaaway. Taas ang kamay na may mga kaaway. Wala? O, ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma ay hindi lang usapin ng paghingi ng tawad sa Diyos dahil ikaw ay may kaaway. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pakikipagkasundo sa ating kapwa na nakakasamaan natin ang loob.